Hi guys, Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin about dito sa bagong application kung saan pwede kang kumita ng cryptocurrency sa panonood lang ng mga video. Ang tanong, legit nga ba ito? So ano nga ba yung application na ito? Ito po yung Chili app. So ang Chili app ay isang watch to earn blockchain-based social media platform kung saan pwedeng kumita ng cryptocurrency yung mga taong nanonood ng mga short videos at mag-create ng mga content. So integrated din po ito ng NFTs at kung yung tinatawag na dual token economy system para mabigyan ng reward ang mga user na gumagamit ng Chili app. So ano yung mga token na umiikot dito sa ecosystem ng Chili app? So mayroon tatlong token dito sa loob ng Chili app. Una yung tinatawag na Easy token. Ito yung in-game currency o yung daily reward na makukuha mo sa panonood ng mga video sa loob ng application. Pwede mo itong i-convert sa Lee token, pero sa ngayon simula nang ginawa ko yung video na to, create ko yung video na to, hindi pa available yung conversion from Easy to Lee token. So pangalawa ay yung Lee token. Ito po yung utility token ng Chili app kung saan pwede mo itong gamitin sa pagbili ng mga NFT item o sa pag-upgrade sa loob ng application. At ang pangatlong token ay yung Chill token kung saan ito naman yung governance token o yung main token ng Chili app. Ito naman ay pwede mong gamitin sa pag-stake sa loob ng application, pero sa ngayon ang nagagamit pa lang na token sa loob ng application ay yung Lee token at yung Easy token. So pero available na po ang Chill token sa iba't ibang exchanges at wallet katulad ng PancakeSwap, Gate.io, Billmart, Lofin at iba pa. So ang tanong, paano ba mag-register dito para makagamit ka rin ng Chili app? So ngayon meron ko po makikitang link sa description ng video na to at sa comment section. So click mo lang yun. O kaya naman pumunta ka sa mismong App Store o kaya nan sa Play Store at hanapin mo tong Chili short video for you. Install lang natin. Once na-install mo na, open lang natin to kapatid. I'm in. Then ngayon, mag-create tayo ng account dito sa loob ng Chili app. So meron tayong email, Apple ID at sa Google. So ngayon, makakuha ka na agad ng 3,000 easy. So make sure lang, gamitin mo yung link na sa description or sa comment section para magkaroon ka ng bonus na 3,000 na easy. Okay? Click lang natin yan. Then dito, magkakaroon ka naman ng starting glass. Okay? Free po yan at magbe-break yan ng 3 days. So, make sure na gawin mo yung pag-swipe o panonood ng video kasi makakuha ka doon ng Lee token at Easy. Then, yung Lee token na yun, pwede mong gamitin sa pagbili ng mga premium na glasses. Okay? Then, meron tayo na 2.5 minutes na paid viewing para makakuha tayo ng Easy at ng Lee token. At yung maximum na per day na makukuha natin na Lee token ay 2.5 Lee. Okay? Token. Then click, watch tayo. Then makakuha ka na agad. So yan, meron tayo na $2.25 na nakuha. Okay, katumbas po yan ng 1.1285 Lee tokens. Okay? Then kunin lang natin yan. So ganun lang kadali kapatid na mag-create ng account dito sa loob ng Chili app. So ang malaking tanong, paano ka ba ikita o makakuha ng reward dito sa loob ng Chili app? Una ay sa pamagitan po ng panonood ng mga short videos. Ngayon, para makakuha tayo ng Lee token at ng Easy token, ang gagawin lang natin ay manonood tayo ng mga video dito sa loob ng Chili app. Every 2 minutes po makakuha tayo ng mga box. So sa box na yon ay meron pong laman na Lee token. Okay? Once naman na nanonood tayo ng mga video, ang makukuha naman natin dito ay Easy token. Okay? Magkakaroon tayo ng reward. So ayan, nakakuha na po tayo ng box. Ang gagawin lang natin dyan, itatap lang natin yan para mabuksan yung box kasi ang laman po niyan ay Lee token. So meron po tayong $0.37 na nakuha, katumbas yan ng 0.80 na 47 Lee token. So ganun lang kadali kapatid na makakuha ng Lee token sa pamagitan ng pag-swipe at panonood ng video dito sa loob ng Chili app. Once na mag-sign up ka, magkakaroon ka po ng starting glass. No? Para saan ito? Yan po yung paraan para kumita dito sa loob ng Chili app. Without glasses, hindi ka po kikita dito sa loob ng Chili app. Pero kung gusto mong mapalaki yung profit mo dito sa loob ng Chili app, no, pwede ka mag-avail ng glass. So dito meron po tayong iba't ibang klase ng glasses. So pinakamababa dito yung elementary na nagkakahalaga po ng 6.18. Katumbas po yan ng
4.4 Lee token. At ang pinakamataas naman dito ay yung unique na nagkakalaga ng $206. Okay? Katumbas po naman yan ng 147 na Lee token. So, kapag nakapag-ipon ka dito ng 4.4 na Lee token, pwede mong mabili yung elementary. Kasi itong glass po natin ay nagbe-break yan. Once na yung endurance po ay mag-zero, hindi ka nakikita sa panonood ng video. So, kapag nangyari yon na nag-break na, kailangan mo talagang bumili ng glasses dito. Pwedeng bumili ka gamit yung Lee token na naipon mo, or pwedeng bumili ka gamit naman yung totoong pera. Hindi lang yan, dahil pwede ka rin kumita sa pamagitan ng pag-refer ng tao na gagamit din ng application. Pwede ka rin mag-invite o mag-refer ng tao na gagamit din ng Lee token. Magkano yung kikitain mo? Once na mag-sign up sila gamit yung referral link mo, ay pwede ka naman kumita ng 1,800 na easy token. Once na bumili sila, ay kikita ka naman sa elementary ng $2, sa smart $3, sa rare 15, at sa unique ay $20. Plus, meron pang kasama na easy token. So maliban dito, pwede ka rin gumita ng mga extra easy token at Lee token sa pamamagitan ng iba't ibang activity katulad ng daily task, loot boxes, pag-post ng mga short videos, at pag-boost. No, paano? For example, ito, ang daily task natin, nag-login tayo, get mo lang yan, nakakuha na ako ng 500 easy token. Once na mag-invite ako, mag-trade ako sa BitGet, bumili ako ng glass, mag-watch ako ng tutorial, panoorin ko yung mga article, mga video sa YouTube video nila. So, makakuha po ako ng easy token. So, hindi lang yan. Maliban dito sa task center, kapatid, ay pwede ka rin makakuha ng Lee token at easy token sa pamagitan ng loot boxes. Okay? So, ayan po. May katumbas po yan ng, for example, itong starting, pwede akong bumili ng loot box. Ganyan na nagkakalaga ng 0.25 Lee token. At pwede naman akong makakuha. Depende kung ano yung laman ng box na to, kapatid. Pwedeng mas mataas. Hindi lang yan, dahil once na mag-upload ka ng mga video dito sa loob ng Chili token at meron pong mag-donate sa'yo, okay? Meron ka makikitang donation dito na 0.1, 0.5, 1, 5, 10 na Lee token. Makakuha mo po yan. Isa yan sa pwede mong paraan ng pagkakakitaan dito sa loob ng Chili app. Pwede mo rin i-boost, okay? Punta ka lang dito sa profile, then itong setting, pwede mo rin i-boost yung panonood mo ng mga video. Click mo na itong social boost, then pwede kang kumita ng 4.5% once na kinonect mo yung X profile mo dito, o X account mo dito sa loob ng Chili app. So yan po yung mga paraan kung paano kayo kita o makakuha ng reward dito sa loob ng Chili app. Ngayon, sabihin natin na mayroon ka ng sapat na pera, paano ka naman makakapag-withdraw dito? I-click mo lang yung from $30 to card. Click mo lang yan. Then, pwede mong ilagay dito sa currency ay PHP. Click mo yung max. Then, dito, pwede kang mag-payout sa pamamagitan ng GCash at ng Maya. Okay? Ng e-wallet. So, dito, pwede kang makakuha ng 1.14.99 pesos once na mag-withdraw ka. Pero, dahil nasa starting glass ka pa lang, hindi ka pa makakapag-withdraw, kapatid. Okay? So, kailangan mo talagang bumili ng glass. So, I recommend kung gusto mo talagang kumita at makapag-withdraw, kapatid, punta ka dito sa market at bilhin mo itong rare. Okay? Rare or yung unique. Dahil dyan, automatic, pwede ka na makapag-withdraw ng Lee token anytime. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga maganda at hindi magandang bagay na nakita ko sa application na ito, kapatid. Unahin natin yung nakita kong magandang bagay. Unang nakita kong magandang bagay dito, kung pagbabasehan natin yung reward system, nakikita ko na marangal at mayroon silang magandang reward system. Paano ko nasabi? Dahil ang Chili app po ay mayroon pong totoong source of income, kaya sila nakakapagbayad sa mga user. Una ay partnership, na makikita mo once na nagsuswipe ka ng mga short video, makakita ka ng mga sponsored video ads na patunay na mayroong mga advertisement na nagaganap dito sa loob ng application. Advertising rin ang pinaka-source of income ng application, which is 70% ng kinikita ng Chili app sa advertisement ay napupunta po sa income distribution ng mga user, at 30% naman dito ay napupunta sa project enhancement. So, pangalawa ay maliban sa pagbili ng mga NFT glasses,
kumikita rin ang application sa transaction fee once na mag-withdraw ka ng pera. Sa investment, brand partnership, at referral program sa mga crypto exchanges. Okay? Pangatlo, kung makikita mo, mayroong limit ng oras kung kailan ka lang makakuha ng reward sa panonood ng video. Good po yan para maiwasan yung oversupply ng Lee token. Kapag oversupply kasi yung isang token at bababa yung demand nito, dito na magkakaroon ng problema o dito na magkakaroon ng pagbagsak ng presyo kahit na maganda yung market ng lahat ng tokens. Futures possible na hindi maging sustainable ang ganitong klase ng reward system kapag nagkaroon po ng oversupply. Sa parang ito, may iwasan nila yung magkaroon ng oversupply. At pangapat, yung burning mechanism. Kasi yung mga glass kasi nabe-break po yan. Kung makikita mo sa mga glasses, meron pong endurance na 100. No? Kapag nag-zero po yan, ibig sabihin, na-break na po yung glass at hindi mo na po yan magagamit o hindi na yan makakapag-produce ng profit sa panonood ng mga short video. Para magawa mo ulit na kumita sa panonood ng mga video, bibili ka ulit ng glass kung saan yung nakuha mong Lee token o yung kinita mong Lee token ay pwede mong gamitin para pambili ng mga glasses. Kung naka-starting glass ka naman, after 3 days, mabibreak po yan automatic. So yung makuha mong Lee token, pwede mong ipambili ng elementary glass para magpatuloy na kumita ka dito sa loob ng application. Kapag ganoon, meron pong burning mechanism para hindi mag-oversupply yung isang token, which is good po yan. So yan yung mga magandang bagay na nakita ko sa application na ito, kapatid. Pag-usapan naman natin yung mga hindi magandang bagay na nakita ko dito sa Chili app. Unang hindi magandang bagay na nakita ko dito ay masyadong mataas po yung transaction fee. Kung gumagamit ka ng starting glass, ang transaction fee po niyan ay once na mag-withdraw ka ay 85%. Masyado pong mataas yan. Para bumaba po yung transaction fee, kailangan mong bumili ng elementary glass hanggang sa mas mataas na glasses para bumaba po from 85% to 30% na lang po yung transaction fee once na mag-withdraw ka dito sa loob ng Chili app. No? Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, talagang kailangan mong bumili po ng glasses para kumita ka ng malaki. Pero pwede mo naman gamitin yung nakuha mong Lee token sa pagbili ng mga premium kung naka-free ka lang. Pero still, no, kakailanganin mo pa rin talaga ng mas mataas na glass para kumita dito. Pero tiyagaan lang naman ito, kapatid, no? Pwede kang mag-ipon ng mga Lee token pambili elementary glass o mas mataas pa. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, kapatid, hindi ka po dito makakapag-withdraw ng pera kung ang gamit mo lang dito ay yung free glass o yung starting glass. So kailangan mong bumili ng mas mataas na glass para kumita ka at makapag-withdraw ka ng pera. Pangapat na hindi ko nagustuhan dito, wala pong conversion from Lee token to USDT o BNB para makapag-withdraw ka ng pera papunta sa mga exchanges. Ang paraan lang para makapag-withdraw ka ng pera dito ay sa pamamagitan ng GCash o Maya. Ngayon, pag-usapan natin, paano mo naman maiiwasan na ma-block o ma-ban dito sa paggamit ng Chili app? Kasi marami pong mga report claim na hindi sila nakakapag-withdraw ng pera at yung iba naman ay na-block o na-ban sila sa paggamit ng application. Sayang naman kung bibili ka ng glass tapos pa-block ka lang o mababan ka sa paggamit ng Chili app. Unang paraan para maiwasan mo yun, kapatid, ang Chili app po ay meron lang one account at one device. Okay? Pangalawa, one wallet, one account. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-create ng multiple account na iisang wallet lang. Ang Chili app ay meron pong anti-fraud system kung saan once na ma-detect ng Chili app na meron ka multiple account sa isang device o isang wallet na connected, automatic mababan ka po kahit na mahal pa yung binili mong glasses. Iwasan mo rin yung gumamit ng mga auto-viewing simulator o auto-click o auto-swipe o auto-likes. Kasi once na ma-detect nila yan, mababan ka po dito. At once na mababan ka dito, mahirap pong mag-contact ng customer support once na ganito yung problema. So, ibig sabihin, once na mababan ka dito, mablock ka sa paggamit ng Chili app, huwag mo nang asahan na masusolve yan, kapatid, dahil pahirapan mag-contact ng, sa customer support once na ganito na yung problema. O sayang naman kung mabablock ka dahil sa maling paggamit ng Chili app. So, mayroon din tayong aabangan na sa 2025 about dito sa Chili app dahil sa first quarter ng 2025, so magkakaroon na po ng activity area, live streaming at favorite video sa profile. Second quarter naman magkakaroon ng profile customization at token investment package sa loob ng application, which is good para po ito sa long term ng paggamit ng applications. Sa third quarter naman magkakaroon na ang application ng built-in video editor at monetization tool para sa mga content creator. Sa fourth quarter naman ng 2025 magre-release na sila ng card at dagdag earning features para sa mga content creator. So, good po ito para sa mga gustong kumita ng malaki dito sa Chili app sa mga susunod na buwan. At para sa akin, good ito
dito at titingnan natin kung papatukin ito ng mga content creator o hindi. Kasi kung papatukin ito ng mga content creator, na possible na mag-boom ito kasi magkakaroon po ito ng hype. Ngayon, base sa pinag-uusapan natin, ang review natin dito sa Chili App ay isang legit na application at pwede kang kumita ng pera dito sa panonood ng mga short video. Pero kung wala ka pong pang-invest o pambili ng glass, hindi ka po kikita dito at hindi po worth it yung time para gumamit ng Chili App. Unang-una, napakalaki ng fee para makapag-withdraw ng pera, 85%. Napakalaki po niyan, kapatid. No, kahit na bumili ka ng glass, medyo malaki pa rin yung fee dahil 30% na charge para sa withdraw. Napakalaki pa rin po niyan, kapatid. Para sa akin, sa ngayon, simula nang ginawa ko tong video na to, masasabi ko na hindi pa ito worth it dahil sa laki ng transaction fee. Pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na buwan, kapatid. Nakikita ko na possible na hindi rin ito maging sustainable, pero time will tell. Titingnan natin, kapatid, kung ano yung mangyayari dito sa loob ng Chili App sa mga susunod na buwan, especially sa pagpasok ng 2025. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masabi mo sa application na ito? Para sa iyo, worth it ba itong gamitin? Nakapag-withdraw ka na ba ng pera dito? At magkano na yung kinita mo sa paggamit ng application? So comment po sa haba ng video na to yung sagot mo, kapatid. O isa ka sa mga naniniwala na hindi ito worth it gamitin o magsasayang ka lang ng oras dahil hindi kayang bawiin yung i-invest mo dahil sa laki ng transaction fee. So comment po sa haba ng video na to yung sagot mo para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo sa application base sa experience mo, para makatulong ka sa mga makakapanood ng video na to sa pagdedesisyon nila kung gagamit ba sila ng application o hindi. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!